Ito yung update para sa charger ng motor na to, Lodi. Pero ito ay aftermarket na. Gamit daw ata yan ng XRM eh. Yung ginamit nilang charger. Check natin kung bakit umuusok. Kung makikita nyo dito sa kanyang mga wire, o dyan na lang sa balat ng wire nya, ayan o. Tignan nyo yung mga wire na ginagamit nila. Ayan. Kung makikita nyo dito sa stock ng motor na to, CVR 150, ayan o, makikita nyo talaga na yung kanyang positive wire, ayan o, ay talagang makapal. Ayan o, pang DC talaga, DC stranded yung klase ng kanyang wire. Compare dito sa mga pinaglalagay nila, ayan o, ayan, ang papayat ng hibla. Ayan, ang pagkakalam ko sa mga gantong hibla na mapapayat, ayan o, ay para lang sa AC yan, sa kuryente lang to. Magkaiba kasi ang hibla ng AC tsaka sa DC. Yung hibla ng DC ay makakapal, tapos itong AC naman ay pino. Ayan o, na stranded. Kaya hindi po pwede to. Tapos i-check din natin yung wirings ng charger na to, kung ano yung kanyang wire. Okay, tanggalin natin dito sa kanyang ginamit na pambalot. Ayan o. Laganap na kasi ang Lodi, yung mga wire na ganyan, yung mga peking wire, okay, mga basta pagulungin lang na wire, laganap yan. Marami na. Kaya sa mga nagpapalagay ng mga aftermarket na pyesa, ito yung nangyayari, hindi inaabot ng talagang, o hindi nagtatagal, ibig kong sabihin. Yan ang problema ng mga ganyang wire. Kahit din sa mga charger kung minsan, iba na yung karga nya. Yun. Ito, yung naging lagay ng kanyang wirings. Ayan o. Ayan. Ito yung kanyang positive. Ito yung output ng charger. Subukan nating i-test. Pandarin natin tong motor na to. I-test natin kung ilan yung voltahe niyan. Galoud ka daw. Ayan, kung makapansin nyo dito, Lodi, umuusok na yung wire, oh. Ayan. Focus lang natin mabuti. Kargaan mo nga, Lods, yung cylinder niya. Okay, kargaan mo lang. Kung makikita natin dito sa multi-tester, ay stable naman yung kanyang 14 volts hanggang 15 volts. Sige, Lods, kargaan mo. Sige lang. Up. Stable yung output nitong, ayan, yung charger na yan, stable siya. Kaya lang, ang problema natin ay ito, umuusok tong mga to, nag-iinit. Dahil siguro sa payat tong mga wire na ginamit. Ayan o, sobrang init siya. Ito rin,
Ayan o, umuusok na. Ayan. So, ayan. Habang umaandar yung, ayun o, habang umaandar yung makina, ayan, mainit. Ayan o, kaya ko na siyang balatan dahil sa init. Ayan. Ayan o, sobrang init. Kung halimbawa tumatakbo kayo o tumatakbo tong motor na to at yan pa rin yung gamit niya, mga ganyang klase ng instalasyon ng wirings, eh maaaring masunog sila na tumatakbo. Ayan o. Ito yung gagawa natin ng solusyon siguro, kasi nag-extension pa sila eh. Ayan o, imbis na erekta na to, itong wire na to dun sa mismong charger. Ayan, gumamit pa sila ng extension. Ayan, gumamit din sila ng extension dito. Ayan, extension. Pwede namang i-direct na dito. Tsaka aabot naman yung harness eh, papunta doon sa puno. Ayan o, yung puno ng state na, yung puno ng charger, aabot naman dyan eh. Yan ang problema, Lodi. Kahit sabihin natin okay yung ipinapalit na i-off natin, kahit sabihin natin okay yung ipinapalit na mga parts dito, charger, ganyan, ang nagiging problem natin ay kung paano naman nila gawan ng paraan yung harness. Itong mga to, ayan, kung paano nila patibayin yan. Sa tingin ko ay tama naman yung connection dito. Yung easy ng coil ay nakuha naman nila. Ayan, sa dalawa, tatlo, ground, then out, nakuha naman nila. Kasi may output namang stable dito sa output ng charger. Ito kasi yung naka-top dito sa may positive ng motor na gumapang dito sa katawan niya. Ayan, napapunta doon sa kanyang battery dito. Tapos may mga connection na dyan na kung saan ang component ng motor na to ay gumagamit ng 12 volts o ano pa. Ito gumagamit ng 12 voltahe mahigit. Yung kanyang, pero yung kanyang carburetor o yung injection, yung FI niya ay di ko sure kung ilang voltahe yan. Ang alam ko nakadepende yan sa dito eh, sa CDI, o false lang yung CDI, tapos mayroong connection para dito sa kanyang FI na magpapump o magbubuga ng gasolina, yung tamang gasolina lang para dito sa makina, sa combustion. Ayan.
Bali, pinaandar natin yung makina. I-check natin ngayon kung may mga nag-iinit pa dito. Normal na siya, Lodi. Ayan o. Napakaganda ng ating pagkakapittings dito sa kanyang wirings ngayon. Ayan. Ayan. Aftermarket tong charger niya. Ayan. Buti na lang at medyo makapal-kapal ng konti ito. Mas heavy duty ng konti. Pero hindi ko sure kung gaano katagal pagka sa long run na. Pero na-check ko yung init niya ay okay naman. Matagal kong pinaandar. Okay naman siya. Siguro hindi ko na lang siya babalutin gaano ng electrical tape para habang tumatakbo ay meron naman siyang umahangin na naman siya. Kasi safe naman na yung ginamit natin dito. Hindi napapasukin siya ng tubig. Nagkakaroon kasi ng problema, nag-iinit tong mga wire pagka loosed yung pagkakabit dito sa dugtungan. Pagka nag-loose, magkakaroon ng pag-init dito, dadalo yung init pupunta dito, kaya nalulusaw tong mga balat ng wire. Okay?